Pero mga sir, ito quick version 3 yung gagawin natin. At ang problema nito mga sir ay overheating. Pasin nyo, lumabas na yung kanyang check engine dahil nagsabay yung overheating. Kahit hindi pa mainit masyado yung kanyang makina, ay lumalabas yung check engine saka yung overheating na indicator. Pansin nyo, nawala na yung check engine dahil ginawa ko dyan 4 na beses na on and off para mawala. At ang gagawin natin, papakita ko muna sa inyo ay paiinitin ko muna, pa-100 muna natin. At ang kilometer lang nito mga sir ay 41,585, medyo mababa pa. Kaya papasin nyo, tinanggal ko na rin yung kanyang upuan para maipakita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot nito. In case na ganito yung problema ng motor ninyo mga sir, mayroon na rin kayong idea kung ano yung mga dapat nyong i-check bago kayo pumunta sa paggawaan. Baka si mamaya ay sabihin sa inyo gasket o di kaya top overhaul na yan, may problema na yan, bili ka ng radiator, bili ka ng water pump, hanggang sa lumubo na lang yung problema ng motor ninyo. Kaya ganito muna yung una nyong gagawin mga sir, painitin nyo muna sa pagka alam nyo lumabas yung check engine tapos yung overheating logo nang hindi pa masyadong mainit yung makina. Ganito yung gawin niyo, painitin ko muna, palabasin muna natin yung sinasabi kong overheat logo sa yung check engine na magsasabay nang umaandar yung motor na kahit kunti lang yung kanyang andar. Ayan, tinanggal ko muna yung clearings nya para klarong-klaro tayo. Ayan, medyo mainit na siya ng konti kasi pinainit natin ng konti at pinalamig ko at nawala. Ngayon, check muna natin para ma-check natin kung ano problema nito. Basta kung sakaling ganito yung naging issue ng motor ninyo, ang i-check nyo muna, basta walang bulwak, check nyo muna, hawakan nyo muna yung hose na to kung umiinit ba yan. Pero itong hose na to, matik umiinit talaga yan kaagad. Tapos sa baba, lipat tayo sa kabila. Ayan, dito tayo sa may part ng radiator. Itong hose na to, tanggalin nyo yung cover para makita nyo yung hose. At syempre, yung hahawakan nyo dyan, yung hose na to, hawakan nyo to, huwag yung tambutso kung papasok kayo dyan, para mamaya magkamali kayo dyan ay lapnos yung kamay ninyo. Ito, hawakan nyo to. Sa ngayon, dahil hindi pa masyadong mainit, obserbahan mo natin, painitin mo natin. Dapat iinit din to, pero unang-unang iinit dyan yung sa taas. Ito muna yung unang iinit dyan, pangalawa ito. Kumbaga pag uminit na, narinig ni thermostat na uminit na yung coolant, magbubukas siya dito, magro-rotation uli yan, ganyan. Tapos ito iinit na to. Yan yung unang natin gagawin. Obserbahan muna natin kasi ito kasi click 125 na version 3, medyo batang bata pa. Normal lang to sa mga motor na mayroong mga ganitong lumalabas sa motor natin na issue. Wala namang perfectong motor. Okay, painitin muna natin. Ayan, hindi pa masyadong mainit pero sa panel niya ay lumabas na. Ayan. Tapos hawakan niya to, hindi pa masyadong mainit. Kasi kung sobrang init na yan, talagang hindi nyo matatagal yung paghawak dyan. Tapos ito, sobrang lamig pa. Totally malamig na malamig pa yung makina, lumabas na. Kaya unang-unang natin gagawin dyan, i-check natin yung sakit ng sensor ng EOT dito. Patay natin. Maaaring naglulus yun. Yan tayo. Yung sensor dito sa ilalim ng 4 joint inlet. Minsan ito may problema to. Yung sakit na to. Minsan kapag once na hindi na makuha, ito pinapalitan na rin to. Kinakat natin doon. Minsan naglulus lang dito. Minsan yung problema din nandun sa ilalim. Yung wire dyan, papuntang ECU kasi ito. Kaya gagawin natin, lagyan mo natin ng hibla ng wire tapos obserba natin ulit. Ito, gamit lang kayo nito. Yan, hibla ng wire. Medyo makapal yung ginamit ko para masyadong pit na pit dito. Isisiksik ko muna dito. Basta ang pinaka-importante, huwag nyong, itong wire na to, huwag nyong i-jump to ganyan. Kasi hindi pwede yan. Dapat isang tusukan lang. Ayan, sinukso ko ng mga salang. Kung papansin nyo itong ayan yung parang may pula-pula.
Yan yung hibla ng wire. Yung ginawa ko, sinuksok ko siya. Tapos ngayon, itatry natin, ibalik. Ayan, medyo masikip na. Tapos gagawin natin uli ay kung ano yung ginawa natin nung una, gawin din ang gagawin natin. Ayan, para mawala yung check engine, on and off nyo lang. Isa pa. Ayan, 4 na beses. Tapos paandarin natin, obserbahan muna natin hanggang sa maramdaman natin na uiinit na yung hose doon sa pinakababa. Doon yung pinaka final natin test, pinaka last na ititest natin, yung ganito. Ngayon kung uminit yon at uminit din na to at hindi na bumalik yung logo dyan na overheating, tapos check engine, ibig sabihin goods na siya. Kaya painitin mo natin ulit. Kailangan mainit na mainit. Ayan, orasan na lang natin dahil may oras naman yan dyan para maging klaro tayo. Ayan, 10-18. Ayan, painitin mo natin kasi hindi yan basta-basta lalabas kapag hindi mainit. Kung yung sa standard, yung normal na yung normal na function, yung kanina kasi mayroong problema yun. Okay, painitin mo natin para hindi umaba yung video natin. Ayan, tandaan nyo na lang yung oras, 10:18. Ayan, check tayo mga sara. Diretso yung under pa yan, 18 kanina, ngayon 29 na. Ayan, di pa lumalabas. Tapos sobrang init na nung makina. Ito, halos di mo na ito mahawakan yung hose na to. Kaya sobrang init na yan. Oh, baka sabihin, sigunyal. Ayan. Obserbahan mo natin mabuti para hindi sayang din naman yung punta ni siya. Baka mamaya pagka nakalayo siya doon sa lalabas, kaya kailangan mo natin painitin mabuti. Pero ayan, wala na, goods na. Ayan. Kaya mga sa 37 minutes na. At hindi pa rin lumalabas. Diretsong under po yan mga sir. Hindi yan pinapatay. Ayan, sobrang init na. Dito sa baba. Ngayon, kung sakaling gano'n yung ginawa nyo mga sir, at ganun pa rin yung naging issue nito, lumalabas-labas pa rin, maaaring hindi maganda yung pagkakatusok nyo. Mas maganda, habaan nyo yung hibla ng wire, tusok nyo mabuti dun sa pinakailalim. Mas maganda kung dadalawahin nyo para pit na pit. At kung sakaling hindi pa nawala, putulin nyo na yung sakit. Mas maganda kung makahanap kayo ng sakit na ganyan, kahit magkaiba yung color coding, basta masundan nyo lang kung alin yung kulay nung taas at baba dito, kasi dalawang wire lang din naman yan para mawala. Ngayon kung sakaling hindi mawala, baybayin nyo yung wire na yan. Minsan andun sa problema dito sa ilalim ng footboard yung wire dyan, kasi diretsong yung sensor na yan, diretso yan sa ECU, sakit doon. At goods na, wala nang problema, hindi na siya lumalabas. Ayan, ito galing sobrang init ng makina. At hawakan nyo to ganyan, pakiramdaman nyo lang, tapos minsan baba. At kapag sobrang init na, huwag nyo hawakan yung tambucho mga sir, malalaknos yung kamay nyo. Ayan, dito naman tayo, kasi chichik ko to. Ayan, may init naman na, pero hindi siya yung totally sobrang init na tulad dun sa taas na hose dito. Itong kunting-kunti lang to, kasi cooling system yung part na to. Ayan, goods na siya. Gagawin ko na lang ay idadiagnose ko na lang siya. Yan, ito mga sir, sala natin ang diagnostic tools para ma-erase natin yung error na naka-install dun sa ECU nya. Kasi matik kasi yan mga sir, mag-i-install dyan sa ECU natin. Kaya kailangan natin burahin. Yan, para makita nyo rin yung kapag nagsabay yung dalawa na yon, alam nyo na rin kaagad kung ano yung tinutukoy nya. Yan, sa red DTC, sa current tayo. Ayan, walang current dahil na goods na yung motor or yung sensor. Ito yung stored yung dating yung lumalabas, kaya napunta sa stored. Yan, EUT, ibig sabihin for connection or damage yung sensor.
Kaya ang gagawin natin, i-erasin natin. Buburayin natin. Ayan, matagal oh. Ayan, erase. Okay. Ayan. Tapos babalikan natin yung red DTC para makita nyo. Ayan. Doon tayo sa stored kasi doon lumabas yung check engine or yung issue nya. Ayan, no trouble code na. Ibig sabihin, goods na siya. Nabura na natin. At pupunta na tayo sa configuration para may reset natin yung motor. Para makuha natin yung default na ano nya, settings. Okay, patayin daw natin yung ignition sa loob ng 10 seconds. 1:10. Bilis ano? Ito yung lumabas. Ayan, ECM reset completed na. Okay, back na tayo. Yun. Okay. Isa pa. Okay. Back na tayo. Doon na tayo sa engine data naman para makita natin kung standard pa rin ba yung kanyang engine speed or yung minor. Diyan din natin makikita yung overheating nya. Kaya paantarin natin. Okay. Ayan. Totally, yung temperature nya 75 kasi nga ay pinainit natin. Ayan. Tapos yung engine speed nya medyo bumaba siya ng konti. Dapat hindi lumalabas yung 4. Kaya mag-self adjust tayo ng konti. Yung makikita nyo dito yung parang may spring. Ayan, duputin nyo. Tapos luwagan nyo ng kunti lang. Kasi kunting-kunti lang naman yung gusto nyang itaas. Ayan, dapat hindi lumalabas yung 4. Kung naglalaro sa 5, kasi hindi mo naman ma-permanent yung engine speed ng 1,500. Maglalaro yan sa 1617, ganyan. At yung temperature 80, dapat hindi tataas ng 100 dyan. Yan, okay naman, nangingitim. Injection, ayan, medyo tumaas yung kanyang injector mga sa gawa kasi nakaranas siya ng check engine. Pero babalik niya sa dati. Ayan, okay na. Ayan, gusto na ito mga sir. Bali, tatanggalin ko na yung diagnostic tools. Pero hindi ko muna papatayin yung makina kasi kakareset natin. Sa loob ng kahit 10 minutes lang o 2-15 minutes. Ayun o. Ito na mga sir. Gusto tayo. Wala nang problema. At makaka-uwi na lang si sir. Doon pala sa unang pinagpagawa niya pala ay sinisingil siya ng 2,000 para palitan lang yung AOT sensor. AOT sensor mga sir, bihira din naman yan na totally nasisira. Ayan, goods na. Kung sakaling ganito yung mangyari sa inyo, at least, ayan, meron na kayong idea mga sir. Okay na. Like and share na lang mga sir at follow na rin ako sa aking Facebook page ng GMK Motovlog at sa YouTube natin mga sir, GMK Garage.